sabit yan, ha? Holy Monday. Missing Lovers Pass. Anong tawag sa'yo ng brother mo doon? Ayun, pasok ka, nakikita kita eh. Sige, pumasok ka. Sige, ano yan? Sige, ay, ang cute to. May dumaan. Di ba? Ang cute. Okay lang yan. Sanay sila na pag pinagising may dumadaan talaga. Sure ka ba ito sa akin? Tingnan mo maigi. Ayan, sige, pak. Sa mga nakikinig po sa radyo, sige, hindi, ayun siya, okay lang yan, ikaw, sige. Settle ka muna dyan, i-good morning ko muna sila. Mag-good morning muna ako at mag-good morning si Taylor Swift. Pasok, Taylor Swift! Sige lang, your excuse for 2 minutes kasi di pa tayo nag-headlines. Magkokomentaryo pa tayo, ha? Nagsisimula na tayo. Oy, mga kababayan, good morning. Kamusta po kayo? Kamusta po ang inyong weekend? Huy, balita ko, halos wala na raw tao sa mall. Hindi dahil sa hindi dahil sa mataas ang presyo ng produktong petrolyo, ha? Ang dahilan ay karamihan nag-file na raw ng kanilang SL, scheduled leave, ha? Hindi po, ang SL is not sick leave na ngayon. Ang SL po ngayon is scheduled leave. Mga nag-schedule na po sila ng leave kasi 3 araw lang po ang pasok sa linggong ito. Ngayong Lunes Santo, Martes Santo at Biyernes Santo tuloy. Kayo pala yan, sorry. Sila Engineer Daniel pala ang may pasok ng Biyernes Santo. Yung karamihan pala, Lunes Santo, Martes Santo at Miyerkules Santo. Nagmamadali na naman kasi magsalita si Parang Daryl, Monday na Monday. Balita ko ho, karamihan ng ating mga kababayan nag-grocery kahapon. Ako ay nag-grocery kahapon bandang 2:00 ng hapon. Sa mga nag-grocery sa madaling araw. 2:00 ng hapon. Maraming nag-grocery kahapon dun sa isa pinag-grocery ako dito sa may Pasig City. Tapos karamihan sa kanila, yung syempre, hindi naman sa pagiging chismoso, pero naririnig mo yung conversation nila eh. Parang bulto-bulto, puro mga malalaking mga grocery carts ang dala-dala nila. At ang sinasabi nila kamusta uli? Sige Bel, pasok ka ulit dito. Huwag ka mag-alala. Hindi ka papahalata na papasok ka dito. Pero yan, marunong na siya yung umuupo ngayon mga kaibigan, kaso nahagip pa rin yung ulo niya. ang hirap dito, no? Pagka ako pala kasama mo, lahat pinapansin, no? Hi partner, good morning. Sige. Good morning. Sabi niya, wait, good morning. Ito pala, good morning. Ikaw ba, kamusta weekend mo? Pares naman tayo rest day, Sabado, Linggo. Yes. Natulog lang. Naman siya. Buwelo na naman yung po, sir. Buwelo na naman yung po, sir niya papunta sa programang ito. Kamusta naman ang weekend mo? Saan ka ba nagpupunta ng weekend? May ginalaan ka ba? Comedy show muna tayo mga hanggang 4:15. Natulog lang talaga ako buong natulog maghapon. Kawawa naman boyfriend mo kung ganon. Natulog work. Nasa work. Akala ko naman ininja mo na siya. Ikaw ba? Me time. Wow. Alam mo minsan, yung nag-away-away mga mag-jowa na yan. Sandali. Tatanungin ko never mind. Pero siguro, may experience ka naman pa rin, Daniel, di ba? Ikaw ba naniniwala na, let's prove it, totoo nga ba na pagka nag-me time ang jowa ay nagiging dulot ito ng pag-aaway sa relasyon? Joke lang naman, ikaw naman, oo. Sa lahat ng oras, kailangan may me time pa rin kasi kailangan pangalagaan ng iyong self-worth at self-care ng iyong sarili, no? Mapapanood yung mga ganyang klaseng episode sa Life Balance, 6:00 hanggang 7:00 ng gabi. But, natulog ka lang talaga? Wala kang pinuntahan over the weekend? Yes. Bakit? Wala ka ba social life? Hindi, pahinga lang talaga. Nung mga past weekend. Kaso ngayon, mas gusto ko matulog kasi puyat. GY. Bakit may ganyan? Parang may alligator kang... Parang may ano ba tawag dito? Parang may buhaya. Hindi man siya contractor, 'di ba? Mukha na siya contractor, pero hindi siya contractor. Curly lang ako pero. Stoy! Ikaw, aga-aga ha. Parin na yan, marunong nang bumana to. Ano yung book mo? Curly. Sige, tuloy mo pa. I-expect ko, Tagalog mo, pero in English mo pa rin eh. John Reese, kung iniwanan ko pala sa'yo nung last week, magaling pala magkomentaryo, no? Ayun ang plano mo for the Holy Week, lalo na mataas ang bilihin. Ikaw naman for sure. Ikaw ba o kaya ang iyong boyfriend may sasakyan o may motor? May motor, oo. Kayo may balak kasi, walang pasok ng Thursday. Walang pasok ng Thursday.
Uy, walang pasok on Friday. Sana Isa pa, 2 araw rest day niya, Sabado, Linggo. Parang ako, sa Monday na babalik. May balak ba kayo Sana over the Holy all. Week? Yes. Oo. Pumunta Kayo ba'y ano? ng Baguio sana. Pupunta ng Baguio. Kailan niyo balak umalis? After ng duty ng Wednesday. Martes. Kasi After- ang uwi ko ng Martes umaga uwi na ako. Yes. Martes ng umaga. Matutulog lang and then gora na. So wala ka nang. So sinasabi mo ngayon sa ere na hindi ka papasok ng Miyerkules. Oo. Ay, Nakalib ka, ganun ba yun? wala. Kasi nagsasabi siya, Tuesday hanggang Wednesday pa po ang ere ang broadcast natin eh. Sige, ano. Yun, basta. Di ba suddenly na-realize, di pala ako pwede mag-leave ng Wednesday kasi may pasok po pala. Ilipat na lang. Pwede Oo, na. Wednesday. Pagkatapos, di ba, hanggang alas 8 ka ng morning. Yes. Di uwi ka muna. Hintayin mo si, ano oras papasok na? Hindi natin pag-usapan yung boyfriend mo on air. Baka masyado siya ma-expose, kulang na lang. Dahil umalis kasi na lang ng boyfriend nila magprograma dyan. Anyway, Pinalit. so magbabagyo kayo, gagawin sa Baguio? Travel. Travel lang. Kung sa bagay. Kasi ito na lang yung time kasi pagdating ng Monday next week, balik na naman tayo sa regular schedule, di ba? Yes. Ay, nako, sana all may time para, sabihin niya, ano sir, Sana all may time. all. Sana all may time, nagbakasyon ka na last week. Nauna ka na. Nauna ka na, sir. Ay, nako, kung kayo marami tayong mga kailangan pag-usapan. Ay, naabisuan ko po si Rhea Bel kanina lang, mga alas 3 ng umaga, ko siya naabisuhan na may interview tayo mamaya. Oo. Tayo may makakausap kasi hindi ko alam kung nabasa mo yung article. Nakalimutan ko na eh. It's about shortening the work hours, lalo na ngayon sa krisis ng gasolina. Are you in favor na, kasi kung di nagkakamali, it's 40 hours per week ang nire-require ng DOLE. Ano yan, pare ko? That's 8 hours per day. So 8 times 5 is 40 kasi we work Monday to Friday, di ba? The regular Juan de la Cruz na papasok on a regular office schedule is 8 to 5 Monday to Friday. Di ba, ang dami ngayon, ang government nag 4-day work week. Pero compressed ang pasok nila to 10, 11 hours per day. 10 hours per day kasi 4-day work week. Kung ikaw tatanungin ko, sa tingin mo, magiging effective ba yan sa atin ngayon na gawin na lang na mas paiiksin daw yung oras ng pasok? And at the same time, mas paiiksi yung oras ng mga businesses. Like for example, yung mga mall. Alam mo naman, ngayong summer season, patok ang mga mall. Yes. Ikaw ba in favor ka na ang mall, paiiksiin na lang daw ang oras para daw makapagtipid ng kuryente? Sa tingin ko, kasi siya. Meron siyang may advantage at disadvantage kasi yung, Yes po, Miss Economist. Actually, Sige. may economist. Ikaw interview ko talaga ngayon bago tayo magbalitaan. Sige, maga pa. 2 oras to. 2 oras sasagot. Hindi, magbabalita tayo, hindi 2 oras sasagot. Magaling bumana to Joke lang. Anyway, continue. So, ayun, I think kung yun yung nakikita nilang paraan to lessen yung crisis. Tutulesin yung crisis. Di go. Charot lang. Hindi. Pero, Best isa pa nga parindan yan ulitin mga ganyan yung reaction ni Rhea Bel. Isa pa nga parang also known as okay. Gano'n kasimple. Ang galing na kasama ko. Magalitan na tayo. Pero mamaya may makakausap tayo. Baka mamaya may pumuko ng interest mo. Ako may mga naiisip na itanong mamaya sa ating. Actually, suki natin to. Parang co-host na rin siya ng Karambole. Si Prof. Astro Del Castillo. Mamaya pong 5:30 ng morning, makakausap natin. Kaya kung kayo ho'y nakatutok na sa amin sa radyo, sa telebisyon at online, hanggang alas 6, dire-diretso na. Huwag na kayo maglilipat. Kasi pag naglipat kayo, traidor kayo. Para kayong si never mind. pangalanan. Miyerkules Santo ang paalala ko sa kanila kung sino yun. Traidor. Ay, ngayon po ay Semana Santa po. Katoliko ba ikaw, my dear? Yes. Yun. So, wala kang plano magsimba over the next few days? Meron Siyempre, naman kasama siguro. naman yan. Bisita iglesia. Uy, masarap magbisita iglesia pero parang magkakalayo ata mga simbahan sa Baguio. Pero kaya nyo gawa ng paraan yan. Kayo pa ba? May motor Sama kayo na natin sa itinerary. May motor kayo tsaka mukhang mayaman kayo sa gasolina Ay. Anyway, isa pong panibagong Monday morning po, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Holy Monday po ngayon, Lunes Santo. Sumasa inyo na po ang panibagong edisyon ng Pinoy Gising. 3 araw lang po tayo magkakasalo-salo this week dahil kung narinig nyo na po ng mga nakaraang araw, tayo ay mamamahinga po mula Huwebes Santo o Sabado de Gloria. Pag Sabado de Gloria, wala naman tayong programa. Monday po next week tayo babalik. Pero for now, focus muna tayo for this Monday morning. Diretso po tayo hanggang alas 6 in the morning. Kami po nyo kasama ngayong morning, Daryl Justin. At sa ngalan po ni John Riz Calata, ako po si Rhea Bel Medina. Aba, gising na para mas maraming grasya. Pinoy Gising!
Mga balitang gigising sa'yo sa Pinoy Gising Headlines. Muli ngayon po ay Lunes Santo, ika-30 na po sa buwan ng Marso 2026 sa ulo ng mga nagbabagang balita. Pinoy Gising! PITX tiniyak na walang taas pasahe ngayong Semana Santa, bilang ng mga pasahero hirap tukuyin kung bababa o tataas ang bilang. Pinoy Gising! Unang batch ng biniling mahigit 1 milyong bariles ng diesel darating na sa susunod na linggo. Pinoy Gising! 1 bilyong piso, 1 billion pesos na pondo mula sa DOLE ipapamahagi sa mga manggagawang labis na apektado na nagpapatuloy na State of National Energy Emergency. Pinoy Gising! Para sa balita sa ibayong dagat, Iran inakusahan ng Estados Unidos ng planong ground attack sa kabila ng nagpapatuloy na diplomatic talks. Pinoy Gising! Sa sports, isang food delivery rider naging tampok sa Asian Track Championships. Pilipinong paracyclist nag-uwi ng bronze medal. Pinoy Gising! At para sa segment ng Nakho, bawal ito pagbebenta ng produkto na mas mataas sa suggested retail price o SRP. Mamaya, alamin. Pinoy Gising! Totoo nga ba na kasing sakit ng heart attack ang pagkakaroon ng menstrual pain? Ay, bago natin mamaya ikaw itatanungin ko tungkol diyan mamaya si experience ha. Mamaya, let's prove it! Pinoy Gising! Dahil sa kakulangan ng langis, magkakaroon daw ng 3 buwang nationwide brownout sa Abril. Alamin natin yan kung fact or fake. Pinoy Gising! At sa banda ng showbiz, Richard. Sino tong Richard na to? Gutierrez. Gutierrez to. Oh, yun. Richard. Kasi maraming Richard sa showbiz. Richard Gutierrez ito. Ayun. Richard Gutierrez, hindi pa handang bumuo ulit ng pamilya. Halata ko sino ang endorser, no? Barbie Imperial. Tama ba ako? Di ba? Barbie Imperial, di ba? I-display ang bigay na singsing ni Annabel Rama. Lahat ay gising kay Daryl Justin at mabangon ka talaga sa pagkahilata kasama si John Riz Calata. Pinoy Gising! Sa kadaldalan po namin ni Rhea Bel Medina, meron na tayong 21 minuto. 21 minutes na po. Magbabalita kasi na po sa kadaldal na kakadaldal. 21 minutes na po makalipas ang alas 4 ng Monday morning. O dako na natin ang detalye, mga nanggigising ng bubulabog ng bubulaw ng gugulat na detalye ng mga balita. Pinoy Gising! Kinumpirma ni Parañaque Integrated Terminal Exchange Head of Corporate Affairs and Government Relations Jason Salvador na hindi magtataas ng pasahe sa PITX ngayong Semana Santa. Ito'y alinsunod sa pagsuspinde ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa taas pasahe para sa mga pampublikong sasakyan bunsod ng pagtaas ng presyo ng langis at iba pang bilihin. Samantala, nanawagan din si Salvador sa mga gasolinahan na bantayan ang supply ng gasolina dahil sa posibleng pagdagsa ng mga biyahero. Kaya inaabisuan mga kababayan natin, saka siguro over, baka by Wednesday, pwede nating, Shastay! Bigla sumigaw na. Baka pwede natin tingnan to mga terminal tsaka mga expressway sa araw ng Miyerkules kasi alam naman natin na nagdadagsaan na ang mga kayo ba magmumotor o balak ninyo mag-bus? Motor. Ah, kasi big bike. Big bike ba yun? Hindi naman, ADV. Ay, nako. So wait. So, balak nyo magbayan-bayan. Long ride. Sandali. Ang Baguio kasi, pag nag-bus, nung huli ako nag-Baguio, 5 hours at most. May stopover na yun, pero bus. Tapos kayo, magmumotor. So, Mauuna muna kami sa Nueva Ecija. okay. Bago mag-Baguio. So, gano'n May pahinga naman. katagal? Pero gano'n katagal ang biyahe ninyo? 8, 9 Hindi ko pa oras? O sige, balitaan mo ko ha. Pag binalitaan mo ko, tanda mo, hindi ko gagawin magbumotor mula Manila hanggang Baguio. O siya, yun po, ingat sa mga biyahero at sa mga kababayan nating babiyahe dyan po sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Pinoy Gising!
Kinumpirma ni Executive Secretary Ralph Recto na inaasahang darating sa bansa ang mahigit 1 milyong bariles ng diesel sa susunod na linggo. Ayon kay Secretary Recto, ito ang unang batch ng langis na in-order sa ilalim ng isinagawang oil diplomacy ng Department of Energy. Kinumpirma rin ng kalihim na garantisado na ang matatag na supply ng coal uuling mula Indonesia. Magugunit ang inanunsyo ng pamahalaan noong nakaraang linggo na tuloy-tuloy ang kanilang mga hakbang upang makapagdagdag ng 1 milyong bariles ng langis sa buffer stock. Pinoy Gising! Samantala, handang magbigay ang Department of Labor and Employment o DOLE ng ayuda sa mga manggagawang labis na naaapektuhan ng nagpapatuloy na State of National Energy Emergency. Ayon sa DOLE, nakahanda ang nasa mahigit 1 bilyong pisong pondo nito para palakasin ang mga support program nito para sa mga naghihikahos na mga negosyo at trabaho. Mapupunta ang karamihan sa ilalabas na pondo ng kagawaran sa mga programa nito tulad ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged and displaced workers o TUPAD program at sa DOLE Integrated Livelihood Program. Sinabi rin ng DOLE na mahigit 100,000 manggagawa na ang natulungan nito sa unang kwarter ng taon kung saan nailabas nito ang kabuang halaga ng 753.69 million pesos sa pamamagitan ng mga programa nito. Nakikipag-unayan na rin anya sila sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang matulungan din ang mga transport worker na pinaka-apektado ng walang prenong pagtaas ng krudo at ang mga umuwing overseas Filipino worker mula Middle East para naman sa pagkakataong makapagtrabaho sa bansa. Samantala, pinag-aaralan din nila kung isasama na rin ang mga nasa agricultural at fishing sectors sa mga aayudahan nila kung kinakailangan. Pinoy Gising! Samantala, aminado naman ang pamunuan ng Parañaque Integrated Terminal Exchange na mahirap tukuyin kung tataas ba o bababa ang dami ng mga pasaherong daragsa sa nasabing terminal ngayong Semana Santa. Ayon kay PITX Head of Corporate Affairs and Government Relations Jason Salvador, tulad ng Undas at Pasko, peak season din ng Semana Santa at dahil dito, pinaghahandaan na rin ang seguridad ng terminal, kaligtasan ng mga pasahero at dami ng mga bus na babiyahe lalo na't nagpapatuloy ang krisis sa langis dulot ng sigalot sa Middle East. Gayunman, pinaalala ni Salvador sa mga biyahero na sumakay lamang sa mga lehitimong transport operator sa PITX. Pag lehitimong public transit operator, sigurado ka na ihahatid ka niyan sa iyong destinasyon, no? Kasi may kaukulang papeles yan. Yung unit niya talaga in-inspect, no? Yung roadworthiness niya. Tsaka yung chopper niyan, sinuri mabuti kung may kakayahan magmaneho ng napakalayong bagay, no? So yan isa sa advantage. Pangalawa, wag naman sana, pero kung may nangyaring sakuna, pag sumakay ka sa lehitimo, meron kang insurance na matatanggap, di ba? Wag naman sana. Pero kung sa kolorum ka sumakay, well, kalimutan mo na yan, no? And then lastly, no? Kung sa kolorum ka sumakay, hindi mo alam kung talagang idadaling ganyan, Kasi wala kang assurance, di ba, na biyahe niya talaga yan. So, you are opening yourself up to several possibilities na mahirap na isa alang-alang, no? Lalo na kung kasama mo pamilya mo, mga mahal mo sa buhay. Nagpayo naman si Salvador sa mga nais pa ring bumiyahe ngayong Semana Santa na magbaon ng pasensya lalo na't naniniguro ang mga transport operator na puno ang kanilang mga bus bago bumiyahe. When we say puno, then yung capacity, no? Meaning seating, Okay. no? Hindi po pwedeng tayuan or may nakaupo sa gitna sa pamamagitan ng lata ng biskwit. Hindi po pwede. Kasi una-una, napaka-inconvenient po nito para sa mga pasero. At pangalawa, it poses a danger, no, to passengers. Kasi mahirap pag hindi ka talaga securely seated. So, hindi po papayagan to. Meaning, gusto lang na full capacity, at least pa siguradong bawi po nila at the very least yung kanilang investment sa biyahe na yun. Yan ang tinig ni PITX Head of Corporate Affairs and Government Relations Jason Salvador sa panayam ng DWIZ. Pinoy Gising! Yan po ang unang bugso ng ating balitaan ngayong panibagong Monday morning, Lunes Santo po ngayon, ika-30 sa buwan ng Marso 2026. O standby, pwede na sila magkape-kape. Pwede ka ulit lumabas kasi mag-commercial break tayo. Baka may kailangan tapos bago ako balik sa camera, babalik ka ulit sa loob, ha? Gising! Gusto ko talaga yung bago tayo bumalik, ang tanong ko kay Rebel, sasahod ba ngayon? Sana. Kasi doon sa iba pala, payday Monday ngayon, yung iba naman bukas. Ay, kawawa naman yung mga nagbakasyon na Baka wala pang mamayang hapon. na wala pang, baka mamayang hapon. Ako mo'y nananawagan sa aming accounting department. Naghahanap na po ng sahod yung empleyado natin dito. Kami po lahat. Oo, dahil nagagala daw po siya sa Miyerkules Santo. Anyway, alas 4:31 na po ng morning, nagbabalik po ang Pinoy Gising sa DWIZ Radio Channel 23. Sa pagkakataong ito, Paring Daniel, tanggap na tayo na sunod-sunod na mga reports. DWIZ Patrol Report! LGUs dapat laging handa sa pagtulong sa kanilang mga constituent ngayong nasa krisis ang bansa. Dapat naman talaga, kaya nga natin sila binoto. Dapat maging handa ho sila whatever happens. Dahil kung hindi,
you guys know what to do, hindi lamang sa panahon ngayon, kundi na sa susunod na election. Diba? Parang Responsibility na it's their commitment. Ika nga sabi ng isa istasyon panata sa bayan. Wala niya kung istasyon. Report mula kay Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Dapat na laging maging handa ang mga lokal na opisyal para magserbisyo sa kanilang mga nasasakupan o sa kanilang mga constituent. Ito ayon kay Senator Christopher Bongo ay dahil walang ibang matatakbuhan na ang ating mga kababayan lalo ngayon sa panahon na may krisis kung hindi ang pamahalaan. Git ni Senator Go, kailangan mag-step up o paghusayin ng mga lokal na opisyal ang pagtulong sa mga komunidad ngayong may krisis. Mahalagaan niya na laging bukas ang kanilang opisina. Ang panawagan ni Senator Bongo ay ginawa sa isang assembly ng mga local leaders. Nauna nang sinabi ni Senator Go na suportado ng mga mababatas ang anumang hakbang para maibsan ang epekto ng oil crisis lalo na sa mga mahihirap. Kabilang narito ang panukalang suspension ng excise tax para kahit papano ay mabawasan ang pagsipa ng presyo ng mga produktong petrolyo. Narito ang bahagi ng naging pahayag ni Senator Go. Ngayon po ang mga barangay officials ang unang nilalapitan ng ating mga kababayan sa oras ng pangangailangan. Unahin po natin parati yung interes ng ating mga kababayan, lalo-lalo na po yung mga mahirap na walang ibang matakbuhan kundi tayo po sa barangay. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Libreng sakay sa mga apektadong commuters sa gitna ng umiiral na krisis sa langis, bunsod ng tensyon sa Middle East, nagpapatuloy sa Kamara. Ang ulat mula kay Jelly Mendez ay Patrol 30 Jelly Mendez. Nagpapatuloy ang libreng sakay ng Kamara para sa mga apektadong commuter sa gitna ng umiiral na krisis sa langis, bunsod pa rin ang nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Sa ilalim ng biyaheng damayan libreng sakay mula sa Kongreso, makikinabang ang mga pasahero mula San Jose del Monte, Bulacan, patungong Welcome Rotonda sa Quezon City at pabalik ng Fairview Terraces sa Quezon City. Matatanda ang pinangunahan ni House Speaker Faustino D. III at House Majority Leader Sandro Marcos ang naturang proyekto na layon nga maibsan ang epekto ng tumataas na presyo ng langis sa mga manggagawa, estudyante at iba pang pasahero. Ang naturang proyekto ay sinimulan noong Huwebes at ang schedule ay magiging Lunes, Huwebes at Biyernes sa peak hours ng umaga at hapon. Ang specific schedule ay mula alas 5:30 hanggang alas 8 ng umaga at alas 4 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi, kung saan pangunahing target na maserbisyuhan ang mga manggagawa at mag-aaral, senior citizens, PWDs at buntis. Ayon kay Marcos, layo ng inisyatiba na agarang maramdaman ng mamamayan ang tulong ng pamahalaan sa gitna ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, pasahe, pangunahing pagkain at iba pang bilihin, dulot na rin ng geopolitical tensions. Binigyan diin ng Presidential Son na ang programa ay nakahanay sa malawak na economic strategy ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan inatasan ng lahat ng ahensya ng gobyerno na pahupain ang epekto ng external shocks sa domestic economy. Ito anya ay whole of government approach na poprotekta sa purchasing power ng mga Pilipino, hindi lamang puro long-term solutions. Matatandaan sa naging liham ng LTFRB kay House Secretary General Cheloy Garafil, hindi tumutol ang ahensya sa pag-operate ng 4 na bus at hindi required ang special permit dahil official government vehicles ang gamit at walang sisingilin na pasahe. Nilinaw naman ng Kamara na pansamantala lamang iiral ang operasyon ng libreng sakay hanggat nananatiling mataas ang presyo ng langis at patuloy na nararamdaman ng mga commuter ang bigat ng gastusin sa transportasyon. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Maraming salamat sa ating mga IZ Patrol reporters. Ngayon naman, mga pag-uulat po mula sa ating Metro Patrol. Metro Patrol Report. Siyam na most wanted persons na lambat ng Northern Police District o NPD sa loob lamang ng 24 hours. Report mula kay Kuyang Danny Cruz. Nasa siyam na mga wanted person ang naaresto ng Northern Police District
sa loob lamang ng 24 na oras sa isinagawang operasyon na tinawag nilang Warrant Day ayon kay District Director Police Brigadier General Christopher De La Cruz. Kabilang sa mga nadakip ang 3 top most wanted person, 1 most wanted person at 5 iba pang wanted na individual. Naaresto ang isang 33 anyos na lalaki na itinuturing na number 6 top most wanted ng MPD na number 9 naman sa Malabon City. Nadakip ito sa Barangay Maysilo. Naharap ang sospek sa kasong arson at kasalukuyang nasa kustodiya na ng pulisya. Samantalang isang 30 taong gulang na lalaki na kabilang sa top 9 most wanted ng Valenzuela City ang naaresto sa Barangay Bagbagin dahil sa kasong accomplice business na may kaugnayan sa paglabag sa RA 7610. Nahuli rin ng isang 43 anyos na lalaki na top 10 most wanted ng Navotas City para sa buwan ng Abril na naharap sa kasong attempted murder. Bukod dito, naaresto rin ng isang 49 na anyos na lalaki sa Barangay Longos, Malabon City dahil sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act o itong RA 9165. Pinuri naman ni Police Brigadier General De La Cruz ang mga operatiba dahil sa kanilang dedikasyon at mahusay na pagsasagawa ng operasyon. Anya, bahagi ito ng pinaigting na kampanya ng kapulisyahan laban sa kriminalidad sa Kamanaba area. Metro Patrol Danny Cruz, nag-uulat sa himpilang may todong lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Dumako naman tayo sa Metro Patrol. 2,000 miyembro ng TODA sa Pandi, Bulacan, pinagkalooban ng bigas ng pamahalaang bayan. Ang ulat mula kay Louie Angeles. Yes, magandang umaga. Pinangunahan ni Mayor Enrico Roque at mga konsyal ng bayan ang pamamahagi ng tig 10 kilong bigas sa 2,000 tricycle driver na isinagawa sa Matia Salvador Elementary School sa Barangay Siling Bata. Ayon kay Mayor Rico Roque, ito ang kanilang simpleng paraan na pagtulong sa kanilang mga kababayan na mga tricycle driver na isa sa mga pinaka-epektibong sektor sa kasalukuyang sitwasyon sa Middle East na nagdudulot sa patuloy na pagtaas ng langis at gasolina at pangunahing bilihin tulad ng bigas. Nabatid ng Metro Patrol na inilaan ng mga nasabing public official ang kanilang mga sweldo sa buwan ng Marso para may maipamahagi sa mga naapektuhang na sobrang taas na presyo nga ng langis. At na habang hinihintay pa ng pamahalaang bayan ang ayuda ng national na galing sa national government, ito ay munang 10 kilong bigas ang nais nilang maipamahagi sa naturang mga driver. Ang mga kwalipikadong TODA member ang mabibigyan ngayong ang nabigyan bilang hatid tulong lamang sa kanilang mga pamilya. Nagpasalamat din ang mga tricycle driver sa pamahalaang bayan ng Pandi dahil sa agaran nilang pagkalinga sa kanilang mga pamilya. Mula rin sa Bulacan, ito si Metro Patrol Louie Angeles para sa Impilo May Todo Lakas, DWIC, babalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Ngayon naman, ronda tayo sa probinsya. Ronda Probinsya! Pasok sa trabaho sa LGU Naga, 2 araw na lang ngayon linggo. Sana all talaga, di ba? 2 araw lang ang pasok. Sino ba mayor dyan? Oras ni Mayor sa DWIZ FM, News FM Naga. O siya, report po mula kay Kuyang Melvin Machado. May pasok pa sa trabaho ang pamalang lungsod ng Naga simula ngayong Lunes hanggang bukas, araw ng Martes, simula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Habang work from home ang lahat ng tanggapan maliban sa skeletal force na papasok sa opisina. Ito ang mga empleyado ng Public Safety Office, City Health, Solid Waste Management Office at Emergency Services sa araw ng Miyerkules. Ang tanggapan ng mayor naman ay gagamitin bilang opisina ng mga empleyado na may gagawin. Simula Huwebes Santo hanggang
hanggang Linggo ay sarado ang City Hall. Dahil dito, hinihikayat ang publiko na meron transaksyon sa City Hall na gawin na ito ngayong Lunes at bukas araw ng Martes. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Mula Calabarzon, mahigit 6 na milyong pisong halaga ng shabu na samsam sa 2 high-value individuals sa Lucena, Quezon. Ang detalye mula kay Arman Cambe. Kuya Arman, good morning! Good morning, Kuya Daryl. Mahigit sa 6 na milyong pisong halaga ng shabu ang nasamsam ng mga operatiba ng Lucena City Police Station mula sa 2 high-value individual sa sinagawang bypass operation sa barangay Ibabang Dupang, Lucena City, sa Quezon kahapon. Kinilala ang mga suspect na sina alias Calvo, 43 anyos at alias Makmak, 35 taong gulang. Kapwa mga residente na nabanggit na lungsod. Nasamsam sa operasyon ang may 300 gramo ng shabu na ayon sa mga kapulisan ay matagal nang nag-ooperate dito sa nasabing lungsod. Base pa rin sa mga record ng pulisya, ang 2 suspect ay nasa listahan ng bilang most wanted person at kabilang sa mga high-value individual na nagtutulak ng shabu sa Lucena City sa Quezon. Arman Cambe mula Calabarzon, nag-uulat pa Himpilang May Todong Lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Sa pagpapatuloy, iba pa natin mga balita sa oras sa alas 4:43 ng morning, tiniyak ni Land Transportation Office Assistant Secretary Marcos Lacadilao na puspuso ng kanilang paghahanda para sa Semana Santa. Anya, ide-deploy nila ang lahat ng enforcers di lamang sa Metro Manila, kundi pati na rin sa mga karatig probinsya upang tiyakin ang seguridad ng mga mamamayan ngayong Holy Week. Bukod dito, pinaigting din po ng LTO ang drug detection sa mga terminal. Kasi po yung K9 namin, meron kaming K9 na kayang mag-detect ng mga narcotics. Kung ang driver po ay gumamit po siya ng pinagbabawal ng gamot, natural, minsan may mga residue sa katawan niya yan, at naamoy ng aso, ipapa-drug test namin kaagad yung tao para confirmation. Para po mabilis lang ba yung proseso. Pangalawa, wala pong mga illegal na kargamento na matatravel yung mga bus. Tapos, sa amin po, meron ho kasi kaming mobile command center. Extension po yan ng central office. 2 po yan na truck. Dineploy ko po sa NLEX tsaka sa SLEX. Tuwing may mga ganito pong panahon, Holy Week, yung November 1, magpapasko, nakadeploy po parati sila para po ma-assist yung mga kababayan natin. Pangalawa, at maiwas po dun sa mga bumabiyahe po ng walang kaukulang papeles at minsan napapahamak po yung mga pasahero. Nagbabala rin po si Asik Lacanilaw laban sa mga mapagsamantalang driver ngayong Semana Santa. Wag lang silang magbabiyahe at maniningil ng mga tao dahil bawal po yan. Paalala ko lang po. Kasi ngayon, krisis po tayo, kailangan magtulong-tulong tayo dahil mabigat po talaga yung gasolina ngayon. Pero ganun pa man, ay iwasan po nating magsamantala sa ating mga kapwa sa pamamagitan ng pagsingil sa kanila or magbiyahe ng mga taxi na overcharge. Kasi po talagang pag nahuli po namin kayo, ay sisiguraduhin ko pong may mabigat po kayong parusang aabutin dyan. Yan po ang tinig ni Land Transportation Office o LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacadilao sa panayam ng DWIZ. Pinoy Gising! Sa kaugnay na balita, isasagawa ng National Telecommunications Commission ang public assistance operations nito ngayong Semana Santa. Ayon sa NTC, layunin ng operasyon na ito na tiyakin ang mapagkakatiwalaan at tuloy-tuloy na komunikasyon sa publiko. Inutusan na ng ahensya ang mga regional office nito na makipag-ugnayan sa mga local government units, National Disaster Risk Reduction and Management Council, mga civic action groups at mga amateur radio groups upang palakasin ang field communication at emergency response sa pagdagsa ng mga tao sa mga simbahan at terminal. Hinihikayat din ng NTC ang mga telco at broadcast entity na sumali sa pag-alalay sa publiko sa pamamagitan ng paghatid ng mga pampublikong abiso. O siya, tuloy-tuloy po mga balita natin at informasyon sa Pinoy Gising sa oras po natin. Ang bilis na para kanina lang, daldal tayo ng daldal pero 4:40 na kagad ng umaga. Bilis ng oras. O sige, mamaya dadaldal pa tayo marami kasi may kausap nga tayo mamaya. O siya, nakaredy na pala. Tanggap tayo ulit para Daniel ng ulat mula sa ating Metro Patrol. Metro Patrol reports!
Mahigit 1,200 na trabaho handog po ng DOLE at DepEd para sa mga nagtapos ng grade 12 dyan po sa Bulacan. Aba, good news ito para dun sa mga grade 12 students na ang hanap makapag-kumita na kaagad at their very, very young age pero willing and able na edad. Report mula ulit kay Kuyang Louie Angeles. Kuyang Louie! Yes, magandang umaga. Sinalubong ng mahigit 1,200 na mga trabaho ang bagong graduates sa grade 12 na handog ng bagong Pilipinas Servicio Fair ng Department of Education at ng Department of Labor. Pawang mga blue-collar jobs ang inaalok na halos 600 na mga mag-aaral na mga nasa industriya ng retail, food, manufacturing at office operation. At ayon kay DepEd Regional Director Tolentino Aquino, patuloy na tututukan ang magiging kalagayan ng mga grade 12 na mapapasok sa trabaho upang matiyak na maayos ang kanilang kalagayan. Nakatakda ang kanilang nakatanda rin silang simulan sa susunod na taong ng taon ng paaralan ang Enhanced Senior High School curriculum upang mapalakas pa ang competitiveness ng mga magsisipagtapos sa grade 12. Binigyan din naman ni Provincial Public Employment Service Office Head Elbert Robles na masusukat ang tagumpay ng mga K-12 program sa magiging kalidad at dami ng mga graduates nito na magkaroon ng disenteng trabaho. Mula rin sa Bulacan, ito sa Metro Patrol, Louie Angeles para sa Kilometro de Lakas, DWIC, Republita ng Tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Hindi, CP talaga sabi mo, Shasne. Ayaw tigilan no? Hindi maka-move on. Salamat kay Kuyang Louie Angeles. Ngayon naman, partner, anong gagawin natin, partner? Ayun, alamin Ay, natin. anong gagawin natin? Ayun. Sige, may segment tayo susunod. Good morning! Na-realize mo yung sarili mong emosyon, di ba? Dumako naman tayo sa Ay, okay, segment. sige, nabara tuloy ako. Kasi yun. So, ayun. Pagbebenta ng produkto na mas mataas sa suggested retail price o SRP. Alamin natin ang kapurusahan sa Nako, Bawal Ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito! Pagbebenta ng produkto na mas mataas sa suggested retail price? Nako, bawal ito. Ika nga nila, wala nang mura sa panahon ngayon. At sa kabila ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, marami ang nananamantala na mga negosyante na nagbebenta ng mga produkto na mas mataas sa itinakdang presyo. Pero nako, alam mo bang labag sa batas yan? Ayon sa Department of Trade and Industry, mayroong suggested retail price o SRP na itinalaga para sa mga pangunahing bilihin tulad ng bigas, asukal, sardinas, kape, sabon, gayon din sa mga pang-araw-araw na produkto gaya ng mga canned meat o gatas. Batay sa Republic Act No. 7581 o ang Price Act na inamyendahan ng Republic Act No. 10623, layunin ng batas na protektahan ang bawat mamimili laban sa mga mapagsamantalang tindero o negosyante. Pigilan ang di makatarungang pagtaas ng presyo. Tiyakin na may sapat na supply ng pangunahing bilihin lalo na sa panahon ng krisis o kalamidad. Sa ilalim ng batas, mahigpit na ipinagbabawal ang price manipulation na nahati sa tatlong uri: hoarding o pagtatago ng produkto upang tumaas ang presyo, profiteering o pagbebenta ng sobra-sobrang halaga kumpara sa itinakdang SRP, cartel o sabuatan ng mga negosyante para sabay-sabay itaas ang presyo ng bilihin. Kung sakaling nagdeklara naman ng state of calamity o national emergency, automatic ipinapatupad ng DTI ang price freeze. Ibig sabihin ay hindi maaring itaas ng mga tindahan ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa loob ng 60 days, maliban kung may ibang direktiba ang pamahalaan. Ang sinumang lumabag ay posibleng makulong ng 1 taon hanggang 10 taon at magmulta ng 5,000 piso hanggang 2 milyong piso. Habang maaari namang ipasara o kanselahin ang business permit ng mga negosyanteng mapatutunayang nananamantala sa presyo. Kaya sa lahat ng mga negosyante, mas magandang yumaman dahil sa pagiging tapat sa mga mamimili. Huwag man lamang at sumunod sa SRP para hindi ka masabihan ng, nako, bawal ito. Pinoy Gising! Hindi ko po alam kung sino namili niyan pero napapanahon. Buti pala napaalalahanan tayo dun sa hoarding,
profiteering at cartel na Yes. sinasabi ng karamihan yan daw ang nangyayari ngayon, lalo na sa Ngayon. presyo ng gasolina. O, di ba? Oo, diesel. Diesel, Hoy, gasolina. dami iba doon. Aray ko, yung pinagas ko rin noong nakaraan. Biruin mo, Aldrin, nagpagas ako 97 pesos. Yung 1.5 ko, 15 liters lang. Parang nasa 3 guhit na lang yung gas, nung gas tank ko, nung bago ako magpagas. Tapos, nagpagas ako ng 1.5. Isang guhit lang, lagpas kalahati. What? Eh, dati ang 1.5 ko, nakakapag full tank ako. Ay, nako, pa-full tank na niya. Ay, ako na masabi ko. Anyway, may naka-standby pala. Sorry, tanggap ulit tayo ng ulat mula sa probinsya. Ronda Probinsya. Ay, itong magre-report, nakaka-relate din sa akin to sa Osoming Gasolina. Doon lang nakaraan bago pa sumirit. Mataas na itinaas daw dyan sa Laguna. Speaking of, lalaking ng rape sa Batangas, nadakip sa Santa Rosa sa Laguna. Report mula kay Kuyang Arman Cambe. Isang 50 anyos na magsasaka na kabilang sa most wanted person sa Calabarzon ang bumagsak sa mga kamay ng Lobo Batangas Police Station sa ikinasang police operation kahapon sa Barangay Pook, Santa Rosa City sa Laguna. Kinilala ang suspect na si Alias Roman, may asawa at residente ng Barangay Haybanga na nabanggit ng bayan. Ayon sa record ng pulisya, si Roman ay naharap sa kasong rape ng bisexual assault na naganap sa lalawigan ng Batangas noong nagdaang taon. Base sa pahayag ng pulisya, matapos ang ginawang panghali ng suspect sa biktima, mabilis itong tumakas at nagtago sa lungsod ng Santa Rosa. Nadakip ang suspect sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ng RTC Branch 87 ng Rosario, Batangas. Nagtakda naman ng korte ng piyansang 200,000 pesos para sa pansamantalang paglaya ng suspect. Arman Cambe mula Calabarzon, nagulat pa sa Impila may todo lakas. DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising. At para naman sa balita sa mundo ng showbiz, Richard Gutierrez, di pa Yun, handang... may last name na. Richard Gutierrez. Na, baon na siya. Okay, so... Richard, Okay, sige, fire! Richard. Okay, balita sa mundo ng showbiz. Richard Gutierrez, di pa handang bumuulit ng pamilya. Barbie Imperial, i-display ang bigay na singsing ni Annabel Rama. Tunghayin natin yan kay Sige, Anton. Ayun, kay Mima Anton! Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising. Showbiz Spotted. Para sa aking balitang showbiz, wala pang kabalak-balak si Richard Gutierrez na bumuong muli na isa pang pamilya matapos na hindi naging successful ang kanilang pagsasama na kanyang misis na si Sara Labati. Ayon sa aktor, focus siya ngayon sa kanyang bagong pagbibidahang teleserye na Blood vs. Duty kung saan makakasama niya sina Gerald Anderson, Baron Geisler at Bella Padilla. Sinabi ni Richard na minamanage pa niya ang isa niyang pamilya at medyo mahirap umano kaya focus muna siya sa trabaho kaysa sa pagbuo na isa pang pamilya. Wala raw siyang prioridad sa kasalukuyan kundi ang kanyang teleserye na nakatakda ng ipalabas. Inspired umano siya sa life, sa work at dito talaga ang focus niya sa kanyang trabaho. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising. May oras pa pala tayo so mag-good morning muna tayo partner sa ating mga kasama na impress sa ating dalawa. Natawa. impress sa tawa naman lang ng tawa naman sa ating dalawa. Good morning po sa lahat ng nasa Facebook page natin. Sana'y mag-load ka. Ayan, nakikita ko na yung mga comments ni na Mama Erna Socials, Mama Erna Cabras, andyan na. Si Tristan Wyatt Gulay. Alam mo po to si Tristan, tagal ko nang hinihiritan to ng vegetables. Oo, kasi gulay eh. Oo, Gulay. wala pa rin siya binibigay hanggang ngayon eh. Kuyang Nelson, hindi benta yung Mataas joke ko kay yung Rebel, price. sayang. Kuyang Nelson Malinaw, good morning. Kay Kuyang ba to? Ating si Wishner Tonya. Ay, ating si ating Wishner Tonya. Si Kuyang Angelo Redaha, nandyan din. Si Ronron Nobleta. Ayun, sabi niya, Forever Young and USA fandom group. So may fandom siyang sinasalihan diyan. Ayun. At kaya Melchor Go na naka-tune in naman sa ating YouTube channel. Bumati ka na bago tayo. Baka mamaya kasi mamula na tayo ng oras sa daldal natin sa interview mamaya. Good morning po. Alam mo, ilang araw. Ganyan din siya. Noong una siya sumalang sa akin, sabi ko, bumati ka. Morning. Aray ko talaga, literal. Baka sigla mo bumati. Sabi na nanay tatay nito, anak, good job.
O baka may gusto ka, baka may gusto ka specific na batiin. Ayan. Ay po, Wala. sa mga viewers, sa mga nakikinig, yan, good morning. Alas 5 na po ng morning. Maraming salamat sa mga tumutok sa atin dyan sa DWIZ 89.3 News FM Northern Luzon, Dagupan. Pero patuloy tayo napapakinggan sa iba pang bahagi ng bansa sa pamamagitan pa rin po ng DWIZ News FM regional stations natin sa Luzon, Visayas, Mindanao. Impunto na po alas 5 ng morning. Makikita ko namang brown out ang tech booth namin dahil nandyan na si Aldrin. Ikalawang oras sa pinagising. Bago ako mag-headlines, gusto ko lang po sabihin, nakakatuwa po lahat ng reaksyon ni Rayabel simula po kaninang alas 4 ng umaga. Hindi po halatang graveyard ang duty niya. Halata. Muli ngayon po ay Lunes Santo. Ngayon po ay ika-30 sa buwan ng Marso taong 2026. Balikan na natin ang ating mga headlines. Pinoy Gising! PITX tiniyak na walang taas pasahe ngayong Semana Santa bilang ng pasahero. Hirap tukuyin kung baba o tataas ang bilang. Pinoy Gising! Unang batch ng biniling mahigit 1 milyong bariles ng diesel darating na sa susunod na linggo. Pinoy Gising! 1 bilyong pisong pondo mula sa DOLE ipapamahagi sa mga manggagawang labis na apektado ng nagpapatuloy na State of National Energy Emergency. Pinoy Gising! At para sa balita sa ibayong dagat, Iran inakusahan ng Estados Unidos ng planong ground attack sa kabila ng nagpapatuloy na diplomatic talks. Pinoy Gising! Sa sports, isang food delivery rider naging tampok sa Asian Track Championships. Pilipinong para-cyclist nag-uwi ng bronze medal. Pinoy Gising! Totoo nga ba na kasing sakit ng heart attack ang pagkakaroon ng menstrual pain? O siya. Alamin natin yan sa Let's Prove It. Pinoy Gising! Dahil po sa kakulangan sa langis, magkakaroon daw ng 3 buwang nationwide brownout sa Abril. Mamaya alamin natin kung fact or fake. Pinoy Gising! At mamaya, antabayanan din po natin ang ikalawang showbiz news ni Mima Anton. Lahat ay gising kay Daryl Justin at mabangon ka talaga sa pagkahilata kasama si John Riz Calata. Pinoy Gising! Hindi mo pupasok yung bed. Binatitilaw ka na ako ni Alfred ng manok. Ay, naka Diyos ka! 5 minuto na po, 5 minutes na makalipas ang alas 5 ng Monday morning. Balikan na natin ang iba pang detalye ng mga balita. Pinoy Gising! Iginiit ni Philippine Amalgamated Supermarkets Association Executive Director Stephen Kua na mahalagang magkaroon ng proactive na plano ang pamahalaan upang maiwasan ang pangamba ng publiko tuwing may krisis sa langis. Ito ay sa gitna ng patuloy na sigalot sa Middle East na nakakaapekto hindi lamang sa presyo ng produktong petrolyo kundi pati na rin sa mga pangunahing bilihin. Mahalaga rin anya ang pagkakaisa ng pamahalaan at lahat ng sektor upang maiwasan na ang labis na pagkadepende ng bansa sa mga imported products na sa abot ng makakaya nito. Hindi lang isang tao nagdedesisyon yan eh. Yung sinasabi natin, gusto natin ipalaki ng industrialize or palaki ng develop ang mga industries, no, for mga sangkat na indigenous, no. It takes Congress, it takes the Senate, it takes a lot of people, and it also takes a lot of politics. That's the problem. Yun ang problema, di ba? It takes the willingness of the LGUs, the mayors, the governors, no, who are sometimes lorded over by 1 or 2 families, no. It does matter, no. Kasi kung talagang gusto natin umunlad, dapat magkaisa tayo. Samantala, ibinalita rin ni Kua na bagaman may mga manufacturer na nagsabing magtataas sila ng presyo, walang sino man sa mga ito ay may kinalaman sa basic necessities. Merong mga nag-abiso na mag-adjust ng presyo pero hindi sila basic necessities. Walang kape, gatas, tinapay. These are companies which are already probably nagpaplano ng mag-adjust ng presyo bago pa nangyari yung gulo sa Middle East. Yung iba, palagay ko, may kinalaman dito sa gulo. Bakit? Kasi yung dalawa dun sa pito na nabanggit kong big manufacturers ay hindi based in Luzon. Sila ay based in Vismin. So, yung pagdala lang ng kanilang produkto by shipping and then tracking later on to the stores in Metro Manila or in Luzon, malaki ang tinaas ng tinagastos nila. So, they have to adjust prices. Yan po ang tinig ni Philippine Amalgamated Supermarkets Association Executive Director Stephen Kua sa panayam ng DWIZ. Pinoy Gising!
Dapat namang paspasan ng pamahalaan ang aksyon nito sa pagbili ng krudo mula sa mga alternatibong pagkukunan dahil oras ang kalaban ng bansa. Ito ang sinabi ni Senador Sherwin Gatchalian sa gitna ng walang prenong pagsirit ng langis dulot ng tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Senador Gatchalian, napapanahon na para sa bansa ang pagsuspende sa excise tax sa langis at ang pag-amyenda sa oil deregulation law upang mabigyan ang pamahalaan ng kapangyarihang tingnan ang presyo ng langis sa merkado. Ang nakikita ko dyan sa mga ganitong sitwasyon na abnormal, dapat may pangil ang gobyerno. Hindi tinitignan nila yung meron siya kapangyarihan, tignan yung libro, may kapangyarihan siya, tignan yung presyo, para hindi naman inutil yung gobyerno na pag ganitong mataas ang presyo, wala na magawa. Samantala, posible anyang maramdaman ng publiko ang rollback sa mga produktong petrolyo sa kalagitnaan ng Abril. Ngunit mainam din na ibalik sa mga kumpanya ng langis ang binayaran nitong excise tax upang mahikayat ang mga itong ideklara ang kanilang mga presyo. Alinsunod sa batas na nagbibigay ng emergency powers kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang tingin kong pinakamabilis para maramdaman ng taong bayan yung pag-suspend ng excise tax ay magkaroon ng refund mechanism dahil binayaran na ng oil companies yung kanilang excise tax. Ang sistema kasi natin ngayon, pag nag-import ka, bayad ka kaagad ng excise tax. So itong mga old stocks nila ay nabayaran na. So ang aking mungkahi, i-refund na lang sa mga oil companies dahil kung aantayin pa natin maubos yung old stocks nila, baka isang buwan rin o isang buwan kalahati. So magkaroon ng refund mechanisms. Total, madali naman ma-compute yan At itong mga nabayaran na petrolyo, merong mga fuel marking yan. So alam natin na bayad na. I-refund na lang kung magkano man ang binayad. Yan ang tinig ni Senator Sherwin Gatchalian sa panayam ng DWIZ. Pinoy Gising! Speaking of Senator Sherwin Gatchalian, tutol ang nabanggit na senador sa alok ng negosyanteng si Ramon Ang na ibenta ang oil company na Petron pabalik sa pangangasiwa ng pamahalaan. Ito ay matapos ihayag ni Ang. Ninong ko ito si Ramon Ang. Di mo ba nabalitaan? Ninong yan, Ninong ng bayan. Ninong. Ninong ha, alam mo na ha. Maniwala ka dyan. Inihayag ni Ang na bukas siyang ibenta ang kumpanya sa gitna ng namumurong pagsirit ng presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado. Ayon po kay Senator Win, posible lang mahaluan ng katiwalian ang pagbabalik ng Petron sa kamay ng pamahalaan. Gayunman, ikinituwa ng senador ang pagiging bukas ni Ang na ipubusisi sa pamahalaan ng mga libro ng Petron at umaasa siyang tutularan din ito ng iba pang mga oil companies sa bansa. Maganda yung sinabi ni Mr. Ramon Ang dahil siya ay willing na mag-transparent at willing siya buksan yung kanyang libro at yung libro ng Petron. At yun rin gusto natin marinig sa mga oil companies sa ganitong panahon, transparency at hindi sasamantalahin yung sitwasyon. At yun ang gusto natin marinig bilang consumers. Hindi tayo nako-hostage ng mga importers at traders ng langis. Pero ang Petron is only 25%. So mayroon pang 75% na hindi natin alam, di ba? So kailangan yun din ang tignan natin mabuti. Yan po ang tinig ni Senator Sherwin Gatchalian sa panayam ng DWIZ. Pinoy Gising! Samantala, itinanggi ng Malaysian state-run energy firm na Petronas na may kinalaman ito sa kasunduan umunong fuel supply sa pagitan nito at ng pamahalaan ng Davao del Norte. Ito'y matapos umugong ang mga spekulasyong may planong bumili ng nasa 44 million liters ng diesel mula Malaysia. Ayon sa Petronas, wala itong pinasukang kasunduan sa anumang lokal na pamahalaan. Dagdag pa ng kumpanya, nakatutok ito sa mga pagtitiyak na may sapat na supply ng mga produktong petrolyo ang Malaysia. Samantala, itinanggi ng Malaysian state-run energy firm na Petronas na may kinalaman ito sa kasunduan ng fuel supply sa pagitan nito at ng pamahalaan ng Davao del Norte. Ito'y matapos umugong ang mga spekulasyong may planong bumili ng nasa 44 million liters ng diesel mula po sa bansang Malaysia. Ayon sa Petronas, wala itong pinasukang kasunduan sa anumang lokal na pamahalaan. Dagdag pa ng kumpanya, nakatutok ito sa pagtitiyak na may sapat na supply ng produktong petrolyo ang Malaysia. Pinoy Gising!
Samantala, pinag-aaralan naman ng Department of Labor and Employment ang pagbibigay ng tulong para sa mga driver ng pampublikong sasakyan sa gitna ng patuloy na pagtaas ng produktong petrolyo. Ayon kay DOLE spokesperson Assistant Secretary Leonard Serrano, tinitingnan na ng ahensya ang posibilidad na gamitin ang tulong panghanapbuhay sa disadvantaged or displaced workers o TUPAD program para sa mga apektadong PUV drivers. Ang TUPAD ay isang social protection program ng DOLE na naglalayong suportahan ang mga vulnerable at marginalized workers, kabilang na ang mga nawala ng trabaho o kabuhayan. Sa ilalim ng TUPAD program, tumutulong ang ahensya sa pagbibigay ng pansamantalang emergency employment at assistance. Umaasa naman si ASEC Serrano na maiisapinal na ang hakbang at maipapatupad pagtapos ng Semana Santa. Pinoy Gising! Pinag-aaralan naman po ng Social Security System SSS ang pagbibigay ng loan moratorium sa mga miyembro nito bilang bahagi ng tulong ng ahensya sa nagpapatuloy na krisis sa ekonomiya dulot ng tensyon sa gitnang silangan. Pinag-iisipan na rin ng SSS ang isang condonation program para sa mga employer. Ayon kay SSS President Robert Joseph Declaro, layo ng mga pinaplanong programa na makapaghatid kaagad ng ayuda sa mga miyembro nito at sa mga employer bilang bahagi ng tungkulin nitong protektahan ang kapakanan ng mga miyembro. Dagdag pa ni Declaro, minamadali na ng ahensya ang pag-aaral at konsultasyon sa mga stakeholder upang maipamigay na ang mga ito sa lalong madaling panahon. Samantala, pinag-aaralan din ng SSS ang pagpapalawig sa mga contribution payment deadlines para sa mga empleyado at mga individual paying members. Pinoy Gising! Tiniyak naman ng Civil Aviation Authority of the Philippines na may sapat itong supply ng langis para sa mga paliparan sakaling magkaroon ng power interruption. Ayon kay CAAP spokesman Eric Apolonio, bihira lang na ginagamit ng ahensya ang mga reserba nitong langis dahil karaniwang nakakabit sa isang power supplier ang kanilang mahigit 40 mga pasilidad sa buong bansa. Sinabi rin ni Apolonio na may sapat na langisa ngayon ang mga airline para sa kanilang mga operasyon. Ngunit posibleng tapyasan ang mga ito ng kanilang mga flight pagdating ng Abril dahil tumaas ito ng 100%. Tumaas ng 100% ang fuel subcharge. Nauna nang nag-anunsyo ang Philippine Airlines na sapat ang langis nito para mapanatili ang kanilang mga domestic at international flight, habang kinansela naman ng Cebu Pacific ang kanilang mga international flight dahil sa napakamahal na gasolina. Pinoy Gising! Oras po nating 14 na minuto makalipas sa alas 5 ng morning sa mga nagbabalak po ng kanilang mga pahabol na mga vacation at outing trips ngayong Holy Week. Alamin na po natin ang latest sa lagay ng ating panahon. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Nasa linya po natin mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center ang kanilang weather specialist na si Miss Veronica Torres. Miss Veronica, good morning po. Magandang umaga din po sa inyo at sa ating mga taga-subaybay sa DWIZ ngayong araw nga ay patuloy pa rin o nakakaapekto ang ridge ng high pressure area o ito ay nag-extend sa northern Luzon. Asahan naman natin sa Metro Manila at ating buong kapuluan yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Wala tayo nakataas. Naging warning sa kahit anong dagat baybay na ating bansa at walang namomonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. At yan nga muna pinakahuli sa lagay na ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres. Maraming salamat kay Miss Veronica Torres ng Pag-asa. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Tambalang. Ayos! I like that! Lahat ay gising kay Daryl Justin at mabangon ka talaga sa pagkahilata kasama si John Riz Calata. Pinoy Gising! At yan po ang kalipunan ng mga balita itinampok natin sa Pinoy Gising. Ay, hindi pa pala, 5:16 pa lang po pala ng morning. Bareng Aldrin kasi. Tanggap na nga tayo ng sunod-sunod na mga reports. Gusto na ako paalisin ng mga kasama natin dito. Uwi na ako. Work from home at ride sharing para makatipid ngayong krisis iminungkahi. Report mula kay Patrol 19 Sally Ortega Bueno. Dapat na ibalik ang work from home program ng mga pribadong kumpanya at pamahalaan
para makatipid ang mga manggagawa. Ito naging panawagan ni Senator Sherwin Gatchalian sa harap ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Suwestyon ni Senator Tulfo kung hindi naman kailangan ng pisikal na presensya o aktibidad ng mga manggagawa sa trabaho, bakit hindi na lang mag-report online? Halimbawa niya mga nasa opisina na planning, research, admin, customer service at iba pang kahalintulad na trabaho ay ubra man naman na mag-work from home. Nagawaan niya ito noong pandemic at epektibo naman ang naging pagtuturo sa mga mag-aaral ng panahon ng COVID kung saan ay online ang pagtuturo. At kung kailangan niya presensya sa trabaho tulad sa manufacturing, hotel at restaurant o sa ospital, pwedeng isang sasakyan na lang ang magkakatrabaho at maghati-hati na lang sila sa gansa. At kung kailangan ng presensya sa trabaho tulad ng manufacturing, hotel, restaurant o sa ospital, pwedeng isang sasakyan na nga lang ang mga magkakatrabaho at hati-hati na lang sila sa gansa. Maaari din daw mag-book ang mga magkakaopisina sa ride-hailing app at hati-hati na lang sila sa pamasahe. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa Impila Matodong Lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Samantala, sa gitna ng mataas na presyo ng produktong petrolyo, mga nagsasarang gasoline stations, pinai-inspeksyon sa DOE ng isang mambabatas. Ang ulat mula kay Patrol 30, Jelly Mendez. Nanawagan si Manila Representative Rolando Valeriano sa Department of Energy o DOE na i-audit ang mahigit 400 gasoline stations sa bansa na pansamantalang nagsara ngayong buwan sa gitna ng krisis sa langis bunsod ng nagpapatuloy na girian sa Middle East. Naniniwala si Valeriano na ang mga nagsarang refilling stations ay posibleng sangkot sa hoarding at profiteering para abusuhin ang presyo ng produktong petrolyo kapalit ng mas malaking kita. Nabatid na mayroong mga alegasyon na nagsara ang ilang refilling stations upang maibenta sa mas mataas na presyo ang produktong petrolyo na binili sa mas mababang halaga. Ayon sa kongresista, dapat malaman kung wala na ba talagang supply ang mga gas tank ng bawat gas station at kung ang tunay na dahilan ng pagsara ng mga ito ay dahil sa financial distress. Sinabi ni Valeriano na maaaring i-check ng DOE ang record ng delivery, ang dami ng naibenta nito at pasok ng mga empleyado upang malaman ang estado ng gas station. Iminungkahi rin ni Valeriano na i-take over ng fuel supplier o ng gobyerno ang mga nagsarang gas station upang matiyak na mayroong sapat na supply sa mga siniserbisyuhang lugar. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa Impilang Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Tuloy-tuloy lang tayo sa mga reports. 3 milyong pasahero ang inaasahan ng Philippine Coast Guard na magtatawid dagat po ngayong Semana Santa. Detalye Patrol 5, Ayayo Pangko. 3 milyong pasahero ang inaasahan ng Philippine Coast Guard na magtatawid dagat ngayong Semana Santa. Ito ay sa kabila ng krisis sa langis at mataas na presyo ng mga bilihin ngayong Semana Santa. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noime Cayabyab, ang bilang na posibleng dumagsa sa mga pier o pantalan ay halos kapareho ng naitala noong nakaraang taon. Sinabi ni Cayabyab na bagamat may oil crisis, minimal lang ang magiging epekto nito sa dami ng pasahero dahil talagang inaabangan na nila. Inaabangan pa rin ng marami ang bakasyon ngayong Holy Week. Katunayan, umabot na niya sa mahigit 390,000 ang inbound passengers sa pinakahuling tala kung saan pinakamarami sa Batangas, Cebu, Bohol at Oriental Mindoro. Naka-heightened alert na sa pagbabantay ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard mula pa noong March 28 bilang bahagi ng Oplan Biyaheng Ayos Semana Santa 2026 at tatagal ito hanggang sa Abril 5. Ito yung number 5. Ay pang para sa Implementado ng Lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising!
Rumonda naman tayo sa Isabela, isang individual. Timbog sa kasong paglabag ng RA 10591 sa Aurora, Isabela. Ang ulat mula kay Ronald Domingo. Sa patuloy na pinaigting na kampanya laban sa kriminalidad at pagpapanatili ng kaayusan sa mga komunidad, agad na responde ang mga otoridad sa isang insidente ng pagwawala ng isang lasing na lalaki na nagdulot ng takot sa mga residente at nauwi sa kanyang pagkakarasto sa Barangay Malasin, Aurora, Isabela. Inilala ang suspect na si alias Ronnie, 48 years old, magsasaka, residente na nasabing lugar. Batay sa ulat, ang suspect ay nasa impluensya ng alak at kumikilos ng marahas, sumisigaw, nananakot at hinahabol ang mga dumadaan na residente na nagdulot ng matinding takot at alarma sa komunidad. Napag-alaman din na may dala itong baril na lantad na nakasukbit sa kanyang baywang na lalong nagpalala sa sitwasyon. Sa kabila ng pagsikap ng mga barangay official na pagkalmahin ang suspect, tumanggi ito at nagpatuloy sa agresibong asal. Dahil dito, napilitan silang arestuin ang suspect upang maiwasan ang posibleng mas malalang insidente. Sa sinigawang inspeksyon na kumpiska mula sa suspect ang isang kalibre 38 revolver na may 2 bala at walang serial number. Hindi rin siya nakapagpakita ng anumang kaukulang dokumentasyon o dokumento o lisensya para sa naturang baril na paglabag sa Republic Act 10591, bukod pa sa kasong alarm and scandal sa ilalim ng revised penal code. Ipinalam sa suspect ang kanyang mga karapatan alinsunod sa batas at dinala sa Aurora Municipal Police Station para sa wastong dokumentasyon. Isinailalim din siya sa physical at medical na examination upang matiyak ang kanyang kalagayan. Sa kasalukuyan siya ay nasa kustodya ng Aurora Municipal Police Station habang inihanda ang pagsasampa ng kaukulang kaso sa Office of the Provincial Prosecutor para sa inquest proceedings. Ito ang Ronda Patron, Ronald Idol Domingo, nag-uulat sa simpilang may punong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Mula norte, dako tayong Calabarzon. Lokal na agricultural products sa Laguna, hinikayat ni Congressman Agaraw na tangkilikin. Report mula kay Kuyang Arman Cambe. Muling hinikayat ni Laguna 4th District Congressman Benji Agaraw ang publiko at maging ang mga katulad niyang public servant na bigyan ng suporta mga lokal na magsasaka at tangkilikin ang mga produkto at ani ng mga ito para lalong lumago ang kabuhayan at palakasin ang ekonomiya ng bansa. Ayon kay Congressman Agaraw, napakalaking tulong sa mga magsasaka na lehitimong kapwa Pilipino ang tumangkilik sa mga ani ng mga magsasaka na makatutulong sa kanilang kabuhayan at nakasisiguro na may mga sapat na pagkain bawat pamilyang Pilipino. Aniya, ngayong panahon ng krisis, kinakailangan ang may saradong pagkakaisa ang ating mga kababayan na lalong magpapatibay na sa bawat pagsubok ng panahon ay kayang-kaya nating makaahon. Arman Cambe mula Calabarzon, nag-uulat pa Simpila may todo lakas. DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Parang Aldrin, tanggap tayo ulit ng pulat mula sa probinsya. San Agustin MPS sa Isabela, pinatatag ang kapayapaan at kaayusan sa barangay. Report mula kay Kuyang Ronald Idol Domingo. Kuyang Ronald. Going once. Going twice. Nako, nawala si Kuyang Ronald. Di ba balikan na lang natin mamaya si Kuyang Ronald. Habang hinihintay natin ang ating makakapadayam, sa iba pang tampok na balita sa oras na ito, tiniyak ng Cebu Pacific na sapat ang jet fuel nito para sa mga flight nito hanggang Hunyo habang inaasikaso na nito ang pagkuha ng dagdag na supply. Ayon sa Cebu Pacific, nakikipag-ugnayan na ito sa mga supplier at industry partners upang patuloy ang pagdaloy ng krudo sa mga susunod na buwan at ang mga proactive measures sa operasyon nito. Matatanda ang sinabi ng Philippine Airlines na may sapat din itong supply ng langis para sa mga flights nito. Samantala, nagsuspende ang ilang airline ng mga flight nito papuntang Middle East hanggang Abril 30 dahil na rin sa sigalot na sa naturang rehiyon. Pinoy Gising! O Siyam, okay na, okay. O, sige, balik ho tayo sa probinsya. At balikan natin ang ulat ni Kuyang Ronald Idol Domingo. Idol! Matigasig o na dumalo ang San Agustin Municipal Police Station sa Barangay Assembly
na ginanap sa barangay Mapalad, San Agustin, Isabela bilang bahagi ng kanilang programa na Hepe sa Komunidad. Ang pagtitipon ay may temang nagkakaisang barangay tungo sa kalinisan, kaayusan, kapayapaan at kaunlaran at ginaluhan ng mga residente at lokal na opisyal upang talakayin ang kaligtasan at kaayusan ng barangay. Pinangunahan ni Police Major Ranilo Bumagat, Chief of Police, ang pagbibigay aral at talakayan sa mga dumalo kung saan pinalakay ang crime prevention, cattle wrestling at iba pang mahalagang isyu sa seguridad ng komunidad. Ipinabatid din ang pagsunod sa Municipal Ordinance 2025-01 ukol sa pagsusuot ng helmet, kampanya laban sa illegal na droga, alinsunod sa Republic Act 9165, kaligtasan sa lansangan at pangangalaga sa kagubatan batay sa PD 705 o Forestry Code of the Philippines. Binigyan din ni Police Major Bumagat ang kalagahan ng disiplina sa trapiko at pagsunod sa batas upang mapanatili ang maayos na daloy ng kalsada at kaligtasan ng lahat. Hinikayat ang publiko na maging alerto at agad na iulat ang kahinahinalang gawain sa kapulisan. Tiniyat din ng San Agustin Municipal Police Station ang patuloy na pakipagtulungan sa LGU at barangay upang masiguro ang isang ligtas, maayos at disiplinadong pamayanan. Ang seguridad at kaayusan ng bawat tahanan ay responsibilidad ni Police Major Bumagat. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat sa simpilang may tulong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Sa pagkakataon pong ito, tayo po ay may makakapanayam dahil hindi pa rin po natatapos ang sigulot, di ba partner? Patuloy pa rin ang giyera sa Middle East at alam ko pati yung mga Houthi rebels mula sa Yemen ay sumali na sa gulo over the weekend. Ngayon naman, alamin na natin kung where are we right now sa usaping ekonomiya at ano yung mga possible measures na sa tingin natin ay makakatulong na ma-curb o maibsan yung pasakit sa ating mga kababayan kasi ang daming naglalabasan like yun nga, mall closures, hindi ka shortened hours, gaya na nabanggit kanina, shortened work hours, work from home arrangements, and things of that nature. Ngayon, alamin natin sa ating bisita at sa ating sukit, sa ating buthing kaibigan kung may maganda o hindi ba magiging magandang epekto nito sa ekonomiya. Nasa linya na po natin ang ating kaibigang ekonomista ng ating himpilan, si Professor Astro Del Castillo. Prof. Astro, good morning ulit. Daryl Justin at si Rhea Bel Medina po kasama ko ngayon. Live tayo sa DWIZ LU Channel 23. Magandang umaga, Kuya Daryl at Rhea. Magandang umaga rin. Iyon. Eto si Prof, parang kailan lang nagkita kami nung Martes, nagkamayan kami. Hindi ko pa nasabi, Prof, ay kakasaka interview. But anyway, Prof, maraming salamat sa paggising at sa pagsalo sa atin this morning. Kasi though Holy Week, hindi naman natatapos ang usapin sa, nakakalungkot na usapin sa gera at ang nakakalungkot na hinaharap ng ating ekonomiya. Prof, with a quick recap, ano nang haba ang totoong estado ng ekonomiya natin sa bansa ngayon with everything that is going on, especially yung gera sa gitnang silangan? Yes, Daryl, talagang seryoso yung threat na nangyayari sa ating ekonomiya sa kadahilanan na tuloy talaga pagtaas ng presyo ng langis sa world market, no? As a consequence, talagang ang laki ng tama sa atin, no? Tuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng hindi lang gasolina, no? May pressure na rin sa mga halos lahat na bilihin dito sa ating bansa, no? Hindi lang produkto, pati serbisyo, no? Tuloy-tuloy rin ang paglakas ng US dollar, kaya tuloy-tuloy rin ang paghina ng ating piso, no? Last Friday nga ay nag-all-time high tayo, no? Nag 60 pesos and 55 cents. At ang intraday high niya was 60 pesos and 57 cents, no? So talagang ito ay makakapagpahina sa ating ekonomiya. Alam mo, pag tumataas ang presyo ng mga bilihin sa isang ekonomiya, naapektuhan ang kapasidad ng mga individual para mamili, no? Magkaroon ng mas madaming aktibidades sa ekonomiya. Kaya ito ay posibleng makabagal talaga sa ating pagunlad. Prof, nabanggit ninyo, o buti nabanggit ninyo, ako ay may twofold question bago ko i-turn over mamaya kay Rhea Bel. Nabanggit ninyo yung piso that we already hit our all-time low
dun sa piso kontra dolyar. With the tensions still arising and hindi pa natin nakikita, siguro within the next 2 to 3 weeks, hindi pa natin for sure makikita kung anong kahihinatnan ng giyera dahil gaya nga na nabanggit ko kanina with the reports over the weekend na may sumasali pang mga rebel groups dun sa nangyayaring pag-atake sa gitnang silangan. Do you see, Prof, na may possibility na mas lalo pang sumadsad tayo sa usapin sa piso kontra dolyar? Well, ang hindi magandang sagot yan, Daryl, yes, no? Nakikita natin dahil nag-escalate pa rin yung nangyayari overseas. Mukhang magkakaroon pa ng boots on the ground, hahaba pa yan. Ang dami na nga sumasali na organisasyon, katulad na banggit mo, yung Houthis, no? At sila ay naging aggressive rin over the weekend. Sa kadahilan na to, yung uncertainty talagang nakakadag pangamba yan, no? Sa financial market, sa ekonomiya. Kaya nakikita natin ang piso ay talagang posibleng humina pa, no? Alam mo, kami sa academe, kami mga ekonomista, mga business, every time na may potential crisis, pinaghahandaan namin yan, no? Meron kaming worst scenario, may base scenario kami, yung parang reality scenario, no? And then the best case. Ngayon, we're leaning towards really the worst case, no? So, yung base case namin dati, 60 pesos to 62 pesos ang peso versus the US dollar, no? Yung worst case scenario, syempre mas hihina pa rin ang piso. Sana hindi mangyari 'yon, pero ang nakikita natin so far, katulad na banggit nyo kanina, tuloy ang escalation. Kaya dapat tuloy rin ang paghahanda ng ating mga kababayan. Huwag tayong masyadong asa sa gobyerno. Kailangan may sarili po tayong resiliency plan para naman mas malampasan natin itong krisis na ito. So, ayun po, Prof. Tatalon po muna ako dun sa mga possible measures regarding kung paano ma-ease yung mga tension or mga pwedeng mangyari regarding dun sa crisis na nangyayari. So, regarding po dun sa sa work from home arrangements na kasalukuyang pinatupad na. Oo, yung iba kasi meron na Pero yung iba, parang they're looking into it, 'di ba? Sige, Paano po kaya yun haharapin? Paano kaya haharapin ng mga empleyado yung mas mahabang working hours sa loob po ng 4 days arrangement? Yes, oo. Rhea, alam mo, maganda naman yung work from home na yan, no? Depende rin talaga sa business, depende rin talaga sa sector. Ang importante dyan yung productivity, no? Ang importante rin dyan, government should allow a flexibility sa private sector. They will only encourage yung work from home, no? Na-experience na natin yan nung COVID, and it worked, no? Mga hybrid meetings, no? And then longer hours for a certain number of days sa mga empleyado. So I think we can survive, no? But definitely hindi dapat i-sacrifice ng pribadong sektor ang work from home, no? By using the work from home program. Especially government, no? Alam mo, isa tayo sa yatang na medyo against yung 4-day work week ng government, no? Dahil very important ang public service. In a crisis, mas importante sila. Mas importante na mapabilis ang serbisyo. Dapat ang nagpo-focus na lang rin sila sa digitalization ng public services, no? Dapat madaliin nila yan. Yan dapat ang supportan immediately ng gobyerno para si Juan, Maria, Pedro at si Nene ay hindi na pupunta sa mga government offices, no? Mas malaking tipid 'yon sa movement, no? Ano na lang, ang transaksyon ay via online, no? Scheduling. Kaya nga tayo nagsimula nung COVID, yung ating national ID. Dapat i-maximize natin 'yon, no? Ganun sana ang pag-iisip. And also sana, Rhea, Daryl, itaas na yung usapan, no? Huwag na natin pag-usapan tong mga matagal na dapat natin pinaghandaan na mga work from home, yung mga shortened hours, small hours, no? Dapat pag-usapan na natin talaga ano ba yung strategic, no? And structural reforms na kailangan we need to undertake, no? Ano ba yung whole of nation approach ng government para makapag-participate pribado, no? At ang publiko. Ano ba ang mga plano para mapalakas ang micro and small medium enterprises? Anong suporta matatanggap namin, no? Bibigyan ba kami ng access sa mas murang loans, no? Mas madali kaming maka-avail ng loans dahil may crisis, no?
Anong ginagawa ng DTI para mag-respond doon sa mga nag-aabuso, no? Ang capital markets and financial sector, anong programa ang pwedeng itulong nila, no? Ang agriculture, very important, no? Lalo na yung epekto sa fertilizer, sa fishermen, no? Sa mga farmers. Yan, dapat ang pinag-uusapan. Yung mga work from home, actually, kami sa pag-uusap ko sa pribadong sektor, halos ginagawa na yan, no? Tapos na yung usapin yan sa amin. Dapat itaas na po natin yung level na yan. Yan ang kailangan ng ekonomiya. Hindi yung mga band-aid solutions or mga talagang mga stopgap measures lang. We are way beyond there, no? Kasi it's almost a month na. Rhea, Daryl, no? Itaas na dapat ang usapin. Ngayon naman, Prof, I have a twofold question. Kasi some people are looking into yung ibang mga, alam ko, ibang mga businesses nga, especially mga malls, which we know is a very big and very major driving force para mas lalong mag-go pa ang ekonomiya natin. Yung iba, nag-advocate na i-close yung mga malls na wala naman na daw mga tao. Ito, narinig ko lang yung mga ganung usapin. Yung iba naman, Prof, have implemented shorter operation hours sa mga establishments o mga businesses. Now that we're looking into the economy not doing good, ito bang ganitong klaseng mga measures na sabi mo nga, I think, baka ikaw maisip mo to na, Prof, posibleng maging band-aid solution ito eh. You think this is still effective o dapat i-push pa natin hanggang sa ngayon na hindi, we should retain this kasi hindi naman yung pag-shorten ng hours ng mga operations ng businesses ang problema in the first place? Oo. Yes, Daryl, sabi nga natin kanina, ibigay na lang sa pribadong sektor yung flexibility kung ano talagang desisyon ang pwedeng gawin. Ang tingin naman namin sa ng mall operator ay walang tao, pwede siya mag-announce ng shorter malling hours, no? Pero kung tingin naman niya sustained yung crowds, no? Lalo na magsa-summer, madaming tatambay diyan sa mall, no? Dahil mainit. Ganun naman ang nakikita natin tuwing summer, no? So just give us the government should just give us the flexibility. Huwag nila i-restrict kami, no? Mag-usap kami, no? Let the market forces decide, no? Yan ang very important kasi pinoprotektahan ng business ang kanilang profit margin. Pag walang tao, syempre isasara natin yung mall ng mga mas mabilis, no? Mas maikli ang mall hours. So yun na lang. Ano talaga ang pwedeng ibigay nila sa amin, no? Laging tayong nagsasakripisyo. Alam na namin yan. Actually, medyo nasimula na ng mga karamihan na kasama natin sa business. Ano yung isusuporta nyo sa amin? Yan ang pag-usapan natin. Ano yung isusuporta mo sa micro and small medium enterprises na malaki ang ini-empleyo? Pag hindi mo tinulungan yan, lalaki na naman ang unemployment, no? Alam mo, ito pang isang kailangan pag-usapan na Daryl and Bea, no? Sige po. Magsa-summer na. Alam mo, pag nagsa-summer, minsan may crisis. Oftentimes, may crisis na hinaharap tayo. Ano yun? Crisis na naman sa tubig. Crisis na naman sa init. Maapektuhan na naman ang pagkain. Handa ba ang gobyerno dyan? Meron na tayong crisis ngayon sa Middle East, no? So, yun na yung mga usapin na kailangan natin usapan. At paghandaan ng ating mga kababayan. Huwag nila sabihin na, naku, hindi na ho namin, madadala yan, mahirap na problema yan. Maapektuhan sila. Kaya kailangan maging resilient sila. Dapat government should inspire the people, no, na ito yung resiliency program nyo as individuals. Ito ang resiliency ng education. Ako, I will be against any hybrid, no, or tawag dito, hindi na naman papasukin yung mga kabataan. Nakita natin yung nangyari nung COVID, no? Nung hindi pumasok yung mga kabataan, lalong bumaba yung kalidad ng edukasyon, no? Oo. Ang edukasyon ay talagang investment eh. So kahit mahal, kailangan talagang ay paggastusan kasi ang investment na yan ay para sa ating hinaharap, para sa ating future. May iba, Prof, na nagsasabi na, well, ito, nagipanawagan. Last week, nakausap po namin si Calio de Guzman and he was referring to, dun nga, mga long-term solutions, one of which
is yung pagtataas ng sahod ng ating mga kababayan na matagal nang hinihingi nga and it's very, very long overdue. You think na, are you going to piggyback, Prof, dun sa panawagan na yun ni Calyodi na tignan na rin on a bigger scale yung malawakang pagtaas ng sahod ng mga manggagawa natin na posibleng maging solusyon din para dito sa krisis na kinakaharap natin, o sa tingin nyo isang band-aid solution lang din ito pag nagkataon? Well, Daryl, Rhea, dapat talaga pag-usapan yan, no? Dapat pag-aralan ng mabilis, no? Tingin natin mukhang inevitable na kailangan talaga magdagdag. Kung magkano yun talaga ang dapat talagang pag-usapan. Hindi nakakabig, yung fair lang, no? Makakatulong sa empleyado at hindi naman sobrang bigat sa business, no? Lalo na sa micro and small and medium enterprises. Kaya nga dapat ang pag-usapan, ano bang benepisyo ang pwede pang mabigay ng gobyerno, no? Bago natin sana mapag-usapan yung wages na yan. Kasi para makasama namin yan sa formula, sa computation. Magkano pa ba ang kaya namin talaga ma-withstand sa mga additional na pabigat, no? Kasi remember, salaries and wages is a big chunk of operational expenses, no? So, kung ang businesses ay mabibigyan ng tamang suporta, tingin namin ma-absorb yan, yung so-called wages na yan. Talaga it seems like inevitable talaga, Daryl, no, Rhea. Kailangan lang talagang pag-usapan at pagtanuhan ng mabilis, no? Para naman hindi talaga masaktan ng ating mga kababayan at ang productivity ay hindi maapektuhan. Gusto ko, Prof, na emphasize mo yung bilis kasi yan yung una tigit sa lahat na hinihingi nila nung time na, di ba, solusyonan niya with the fuel excise tax ngayon na okay na. Pero Prof, sorry, in the interest of time, isa na lang ako itatanong bago humingi na mensahe sa inyo. Ngayon, Prof, na Holy Week. So we all know na pagka nagsimula ang Holy Week, minsan dyan yung may pinakamalakas na boom sa economic sector ng ating bansa. With the crisis that we have nowadays, are we still looking for a Holy Week na busy yung mga businesses natin kahit na may kinakaharap na crisis? O sa tingin ninyo, magsislow down ito at medyo tatamlay pa rin tayo, which would affect lalo na yung inflation rate natin over the coming months? Yes, so Daryl, Rhea, magandang katanungan yan, no? Every time na may crisis, napapansin naman natin talagang bumababa ang consumer spending, lalo na pag mabilis ang pagtaas ng mga presyo ng bilihin. Pero dahil Holy Week yan, no? Tingin naman natin, andyan pa rin ang commitment ng talagang mga reliyoso ng ating mga kababayan, no? Na karamihan ay Katoliko, no? Tingin natin magkakaroon pa rin ng movement, pero hindi yung normal na nakita natin last year. Definitely tingin natin ay may paghina. Umikot tayo over the weekend, nakita na rin talaga natin na hindi masyadong kulang na ng aktibidades, no? Usually a weekend before the Holy Week ay talagang malakas ang activity, no? Pero over the weekend it seems like medyo mahina na. Titingnan namin, i-monitor namin yan, no? Kami mga analysts, ekonomista, at it will give us a glimpse, no? Kung saan talaga papunta yung ekonomiya natin based on these activities sa Holy Week na ito. Kaya ba malampasan ng ating mga kababayan? Tingnan natin. Ayun. Prof, last minute na pahabol, mensahe na lang sa mga kababayan natin, sa mga kapwa, mga negosyante, and as well sa pamahalaan, Prof, with everything that's happening now. Prof Astro, go ahead. Oo. Number one, ang apila natin sa gobyerno, sana po talagang mas patindihin nila ang usapin kung ano ba talaga yung mga structural and institutional reforms, no? Programs na i-undertake nila para naman makatulong rin ang ating mga kababayan at ang ating business, no? Kailangan po itaas na natin yung usapin. Hindi na po yung mga talagang long-term, mga short-term solutions lang. At sana bilisan po nila. Para sa ating mga kababayan, alam niyo po, kailangan po talaga paghandaan natin itong krisis na ito. Tingin po natin mas malaki ang tama natin ngayon, no? Kaysa doon sa COVID. Talagang kailangan paghandaan. Dahil tuloy-tuloy po ang kaguluhan sa Middle East, nag-escalate po, no? Ayaw po natin kayo takutin. Pero ang sinasabi lang po natin, huwag tayo magpanik, magplano ng maayos, at gumastos ng tama dahil po crisis. Paghandaan po, dapat may resiliency program kayo as an individual,
paano nyo matuloy-tuloy ang pagganda ng inyong karera, resiliency program para sa pamilya nyo, at resiliency program para sa komunidad. Ilan po, sana po malampasan natin, and Happy Easter na, advance Happy Easter. Ayan, advance Happy Easter, and sana ang dalangin din natin mga kababayan niyo, yung Prof, ngayong Holy Week na ito, maibsan na ang giyera at mas bumuti na ang kalagayan natin. Kahit man mabagal, at least one step at a time, dun tayo sa sa safe pero sure. Prof Astro, maraming salamat po, and see you around. Thank Kasi you, alam ko, Prof. medyo napapadalas ka sa karambola. Pero Prof, thank you at ingat po. Happy Monday sa iyo, Prof. Thank you, Prof. Salamat po, Kuya Daryl, Ate Rhea, mabuhay po kayo. Mabuhay din po kayo, Prof. Yan po, nakausap natin ang ekonomista, ating suki, si Professor Astro Del Castillo. Tanggap tayo ng ulat mula sa probinsya. Kawalan ng aksyon ng DTI sa sumirit na presyo ng mga bilihin sa Laguna, inireklamo ng mga Lagunenyo. Report mula kay Kuyang Arman Cambe. Mahigit 2 linggo nang idinadaing ng mga mamimiling Lagunenyo ang kawalan ng aksyon ng Department of Trade and Industry Calabarzon tungkol sa mga pananamantala ng mga grocery owners, sari-sari store, meat at fish vendor na nagtaas ng halos tripling halaga ng kanilang mga paninda sa mga palengke sa Laguna na lalong nakadagdag sa paghihirap ng mga Pilipino ngayong panahon ng krisis. Maging ang mga wholesale at retail owner ng mga tangke ng gasol ay sinamantala ang krisis sa langis na magtaas ang mga ito ng halos tripling halaga ng kanilang mga gasol na ayon sa pamahalaan ay wala sa itinatakda ng batas sa naturang mga presyo. Nananawagan ng mga Lagunenyo na magsagawa ang DTI Laguna na mag-inspeksyon at imbestigahan ang mga palengke dito sa lalawigan ng Laguna. Arman Cambe mula Calabarzon, nagulat pa Simpila may todo lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Alamin naman natin ang balita sa mundo ng showbiz mula kay Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Para sa aking balitang showbiz, hindi nakatiis ang aktor na si Donnie Pangilinan sa sandamakmak na bashing sa kanila na Sparkle GMA artist na si Shovie Entrata matapos silang magsama sa isang birthday dinner. Sa mga kumakalat na pictures at videos sa social media, makikitang di maitago ni Shovie ang kanyang fangirling at kilig sa aktor na naging dahilan kung bakit nanggagalaiti ang mga Don Bell fans na hindi raw bagay ang dalawa. Sa ibinahaging post ni Donnie sa X, sinabi niya na huwag idamay ang aktres at kanyang collab team na si Bel Mariano. Ayon sa aktor, hindi siya ang klase ng tao na pumapatol sa kanyang mga nababasa online, pero panahon na umano upang tigilan ang pagkakalat ng galit at pagkukumpara ng tao. Mas marami pa umanong importanteng bagay na nangyayari sa bansa na mas dapat bigyan ng pansin. At iyan ang aking balitang showbiz para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Aba, gising na para mas maraming grasya. Pinoy Gising! At iyan na po ang kalipunan ng mga balita ay tinapok natin sa Pinoy Gising on a Monday morning. Paalala lang po na ang coding natin ngayon ay number 1 and 2. Hindi porkit walang pasok ang karamihan, wala nang coding, ha? May coding pa rin po. Pero sa motor ni Aldrin Cruz kasi walang coding ang mga motor. Ako Thursday pero walang coding sa Thursday kasi holiday. Abangan na po ninyo dahil susunod na po agad-agad ang programang Pasada Balita kasama sina Kuyang 3-5, Johnny Banyes at yung partner ko. Hindi, wala si... Kaya ka nga nakaupo dyan eh! Kaya ka nga nakaupo dyan eh! Si John Riz Calata po. Pinahiram ko muna kay Kuyang John eh. Pag di ko pinahiram yan hindi ako bibila ng champurado niya ni Kuyang John eh. Kami po nyo nakasama ngayong Monday morning, Daryl Justin. At sa ngalan po ni John Riz Calata, ako po si Rhea Bel Medina. Tinitignan ako ni Mr. Champurado. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng Oh! tama.